Magandang araw! Welcome back again sa ating channel, mga kwento ni Ate Dora. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa alamat ng pagong. Noong unang panahon daw sa isang barangay na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pilipinas ay mayroong isang lalaki na nakatira na ang pangalan ay si Pago. Kakaiba si Pago, sa edad na 33 ay 30 talampakan lamang ang taas niya. Maliit din ang mga paa at kamay niya. Lagi siyang nililibak ng mga tao sa kanilang lugar. Pinagtatawanan tuwing mapapadaan sa tabing ilog at tuwing mamimili ng pagkain sa talipapa. Nag-iisa lamang si Pago sa kanyang kubo na nakatirik malapit sa pampang ng ilog. May mga nagsasabing iniwan siya sa pampang ng ilog ng kanyang mga magulang nang makita ng mga ito ang kanyang kalagayan. Isang matandang babae na walang anak ang nag-aruga sa kanya. Pero bago ito namatay, ipinagtapat nitong mayroon siyang nakatatandang kapatid na nagngangalang Turko or si Turo. Noong kapapanganak pa lang daw sa kanya, ay inutusan daw ang kanyang kapatid na si Turo na mangahoy sa kagubatan, ngunit hindi na ito nakabalik pa. Marami ang nagsasabi na nilapa ito ng mabangis na hayop o di kaya ay lumubog sa kumunoy. Pero hindi naniniwala si Pago. Nananalig siya na balang araw ay makikita rin niya ang kanyang kapatid. Lagi siyang nagtutungo sa kagubatan upang hanapin si Turo. Isang araw, sa kanyang paghahanap sa gubat, isang kakaibang ibon ang nakita ni Pago. Maganda at kaakit-akit ang kulay niyon. Ngunit ang paghuni ng ibon ay tila isang humihingi ng saklolo. Napansin niyang naipit iyon ng isang sanga sa pinakamataas na bahagi ng isang puno. Dala ng awa, inakyat niya ang puno at tinanggal sa pagkaipit ang paa ng mga ibon. Nagulat si Pago nang biglang nag-iba ang anyo ng ibon. Tumambad sa harap niya ang isang napakagandang at napakaputing babae. "Isa kang diwata?" na manghang tanong niya. "Matagal na kitang sinusubaybayan, Pago. Alam ko ang hirap na pinagdaanan mo sa iyong buhay. Dahil sa busilak na puso mo, inihahandog ko ito sa iyo." Isang napakalaking brilyante ang lumitaw sa palad ng diwata. "Sapat na ito para ikaw ay magsimula. Kung gagamitin mo ito sa pagninegosyo, ikaw ay magtatagumpay." Nang maiabot sa kanya ng diwata ang brilyante, ay bigla itong naglaho. Ipinagbili ni Pago sa isang dayuhan ang brilyante. Ang malaking halagang nakuha niya ay ginamit niyang nakapital sa pagninegosyo. Sari-saring negosyo ang kanyang sinimulan at lahat ay naging matagumpay. Pero mas nakilala siya sa pagtatayo ng mga bahay na yari sa bato. Yumaman si Pago ng husto. Tiningala siya sa kanilang lugar, sumikat siya sa buong bayan. Iniwan ni Pago ang kanyang kubo sa tabing ilog. Sa isang magandang parte ng barangay ay nagpagawa siya ng isang napakalaki at napakataas na bahay. Ngunit bigla siyang nagbago. Ang dating si Pago na mahiyain at mabait ay naging masungit at naging matapobre. Hindi siya marunong magbahagi ng kanyang yaman. "Hindi na ako maghihirap kahit kailan, kaya hindi nyo na ako maaapi," ang naging bukang bibig ni Pago. Isang araw, nagkaroon ng malakas na bagyo. Marami ang taong nagsilikas. Ang mga bahay na itinayo at ipinagbili ni Pago ay tinangay ng malakas na hangin. Napag-alaman ng mga tao
na ang ginamit na materyales ay pawang mahihinang klase. Kaya naman galit na galit kay Pago ang mga tao sa kanyang pandaraya sa kanila. Isang gabi, nakarinig si Pago ng sunod-sunod na pagkatok mula sa kanyang pintuan. "Pago, kapatid ko," isang lalaki ang tumambad sa kanya. Kamukhang kamukha niya ito, ngunit matangkad lamang ito at normal ang haba ng mga kamay at paa nito. "Turo? Oo, hindi totoo ang sinabi nila na ako ay patay na. Sinubukan kong manirahan at magtrabaho sa lungsod, pero hindi ako sinuwerteng tulad mo. Sa laki ng bahay mo, baka pwedeng patirahin mo ako rito, kapatid ko." Akmang yayakapin siya ng kapatid, pero umiwas siya. Ipagpaumanhin mo, pero hindi na tayo nababagay. Isa pa, hindi ako sanay na may kasama sa bahay. Pero Pago, tulungan mo ako. Lumalakas ang ulan at wala akong matuluyan. Hindi siya natinag sa pakiusap ng kanyang kapatid. Nanlumong umalis na lamang ito. Nagpatuloy ang malakas na buhos ng ulan. Ng ilang araw, tumaas na rin ang tubig. Tanging ang bahay ni Pago ang nanatiling nakalitaw at nakatayo. Nagpuntahan ang mga taong bayan sa kanya. Nakiusap na bigyan siya ng mga ito ng masisilungan habang patuloy na tumataas ang tubig. Ngunit nanatiling bingi ang dating mabait ni si Pago. Isang gabi, nagising si Pago sa muling pagkatok ni Turo. "Pago, Pago, buksan mo ang pinto, kailangan ko ng masisilungan." Binuksan niya ang bintana at nakita niya si Turo. Nabasang-basa, hanggang leeg na nito ang tubig, kasama nito ang taong bayan. "Malulunod kami, Pago, tulungan mo kami. Pinaghirapan kong mag-isa ang aking narating. Akin lang ang bahay na ito. Nakalimutan niyo na ba ang pangaaping ginawa niyo sa akin noon?" Sa harap ni Pago, isang kakaibang liwanag mula sa mga mata ni Turo ang kanyang nakita. Biglang nagbago ang anyo nito. Kasabay nito, ang matalim na kidlat at malakas na kulog. Napanganga siya sa kanyang nakita. Tumambad sa harap niya ang diwata. "Hindi ko inaasahang magbabago ang iyong pag-uugali, Pago. Mula ngayon, hindi na mawawala sa iyo ang bahay na iyan. Iyong-iyo na ang bahay na iyan." Umalimpuyo ang paligid. Sa harap ng mga tao, unti-unting naglaho ang bahay ni Pago. Natunaw iyon sa tubig baha. Biglang tumigil ang ulan. Nagbago ang anyo ng diwata. Naging tutubi ito. Hudyat na tuluyan ang titigil ang ulan at huhupa na rin ang pagbaha. Wala nang kahit anong palatandaan ang nakita pa mula sa bahay at mga naipundar ni Pago. Binawi na lahat sa kanya ng diwata. Pero sa pangpang ng ilog sa dating bahay ni Pago, isang kakaibang hayop na babagal kung lumakad ang nakita ng mga tao. Humihinto iyon, itinatago ang ulo na parabang nahihiya tuwing nakakakita ng tao. Ang isa pang kakaiba sa hayop na ito ay tila bahay na mistulang nakadikit sa katawan niyon ay dala-dala niya kahit sa paglalakad. Naniniwala ang mga tao roon na si Pago at ang hayop ay iisa. Kung anong bilis ng kanyang pag-asenso ay siya namang bagal ng hayop sa paglalakad. Kalaunan, tinawag ng mga tao ang kakatuwang hayop na Pagong. At yan ang alamat ng Pagong. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like and subscribe to our channel. Thank you and bye-bye!